Nagsimula ang Yu Yu Hakusho ng kuhanin ng ambulansya ang nasagasaang si Yusuke upang isugod sa ospital, at ilang sandali ay biglang dumating ang kaibigan niyang si Keiko na umiiyak, at pagkatapos tumugos sa kanya ang isang medic ay napagtanto ni Yusuke na namatay na pala siya, pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan 4 na oras bago mangyari ang isang aksidente, na mayroong roundworm na nakawala mula sa underworld at lumipad ito papunta sa eskwelahan nila Yusuke at Keiko. Ipinagtanggol ni Yusuke ang kaklase niyang binubuli ngunit siya ang napagbintangang bully ng kanilang teacher, pinagalitan siya nito kaya't galit na umuwi na lang si Yusuke, ngunit pagka-uwi ay sinermonan din siya ng kanyang ina, at sa kanyang paglabas ay hinamon ulit siya ng kanyang kaaway na si Kuwabara, at makikitang binugbog silang lahat ni Yusuke, at galit na galit si Kuwabara dahil hindi pa din niya matalo si Yusuke. Pagkatapos ay kumain ng ramen si Yusuke sa ramen shop kung saan nagtatrabaho si Keiko, nakipagtalo si Keiko sa kanya, sinabi nito na bakit di mo sinabi ang totoo kay teacher, at dahil ayaw niyang makinig ay sinabi ni Keiko sa kanya na sana mamatay ka na. Samantala ay pinasukan ng roundworm monster ang ilong ng isang driver kaya't nawalan ito ng kontrol at pinagbabangga nito ang mga sasakyan. Pagkalabas ni Yusuke ay iniligtas niya na masagasaan ng truck ang isang batang lalaki kaya't siya ang nabunggo at nasagasaan nito. Pagkatapos ay sinabi ng narrator na noong araw ay konektado ang mga tao at ang mundo ng mga demonyo, ngunit inaatake ng mga yokai ang mga tao. Kaya't nilagyan ng harang ng spirit world ang dalawang mundo upang maghiwalay ang mga ito. Nakita ni Yusuke na kinuha na ng ambulansya ang kanyang nasagasaang katawan, at pagkatapos ay biglang nagpakita si Botan at sinabi niya na masamang tao si Yusuke ayon sa kanyang data, ngunit sinabi ni Botan na hindi naman inaasahan ng spirit world ang kanyang pagkamatay, dahil wala naman sa kanyang pagkatao na magliligtas ng isang bata. Dinala siya ni Botan sa boss nitong si Enma, at makikitang tinitingnan ni Enma ang mga nagawa ng mga namatay na tao upang maipadala niya ito sa langit at impyerno. Sinabi ni Enma sa kanya na muli siyang mabubuhay kung papayag siya na maging isang spirit detective na pipigil sa mga yokai na sumasakop at nanggugulo sa mundo ng mga tao. Ipinakita din niya ang roundworm monster na nagiging yokai at sinabi niya na hanapin ito ni Yusuke, ngunit tumanggi si Yusuke dahil alam niya na hindi papatay ang kanyang katawan. Samantala ay nakipagkita ang may-ari ng mga kasino na si Sakyo kay Mr. Taro Kane upang sabihin dito ang isang investment deal. Sinabi niya dito ang tungkol sa isang napakalalim na hukay na pinanggalingan ng roundworm monster. Sinabi ni Botan kay Yusuke na puntahan nila ang kanyang lamay upang makita niya ang iniisip ng mga dumadalaw sa kanya, at sa lamay ay narinig niya na sinabi ng batang iniligtas niya na hinihintay siya nitong magising upang makapagpasalamat. Nakita rin niya na naging emosyonal si Kuwabara nang dahil sa kanyang pagkawala, at sobrang lungkot naman na umiiyak ang kanyang ina at ang kanyang kaibigang si Keiko. Sinisi ni Keiko ang kanyang sarili dahil sinabi niya na sana ay mamatay na si Yusuke, kaya't nang dahil dito ay nagbago na ang desisyon ni Yusuke. Pagkapunas ng luha ni Keiko ay sinabi niya kay Botan na payag na siyang maging isang spirit detective. Kasabay nito ay pinasukan ng roundworm monster sa tenga ang kaklase niyang binubuli na si Kirino, kaya't nagwala ito at inatake ang kanyang pasaway na mga kaklase, at dahil sa lighter ay sumabog ang isang motor kaya't nasunog ang bahay nila Yusuke. Nakita nila Kuwabara ang nangyari at nakita din nila ang sinaniban na si Kirino at inatake sila nito. Sinabi ni Enmo na kailangan ng sumanib ni Yusuke sa kanyang katawan na nasa loob ng nasusunog nilang bahay. Umiiyak ang kanyang ina dahil nasa loob ang katawan ni Yusuke at alam niyang buhay pa ito, kaya't pagdating ay dagling kinuha ni Keiko ang katawan ng kaibigan, at nang babagsakan si Keiko ay pinigilan ito ni Yusuke. Sinabi niya kay Enma na iligtas si Keiko at sinabi niya na gagawin niya ang lahat anuman ang ipag-utos mo, kaya't ibinalik na ni Enma ang kanyang kaluluwa upang mailigtas niya si Keiko, at pagkatapos iwanan ang walang malay na kaibigan ay nagmadali na siyang tumakbo sa sinanibang si Kirino. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding paglalaban ng mas lalong lumakas na si Kirino. Nag-alala sila Enmo dahil kung hindi niya mapipigilan ang roundworm monster ay magiging yokai na ito. Sinabi nito kay Yusuke na i-focus ang kanyang spirit energy sa isang bahagi ng kanyang katawan upang mapatay ang halimaw. At matapos ng matindi at mahabang pakikipaglaban ay napalabas na niya ang roundworm monster kay Kirino sa pamamagitan ng kanyang spirit energy, kaya't nailigtas na niya si Kirino mula dito, at pagkatapos ay pinisak na niya ng kanyang kamay ang halimaw, at nang magkamalay ay nakita siya ni Kuwabara na buhat-buhat niya ang walang malay na si Kirino. Kinaumagahan ay nagulat sa kanya ang kanyang ina at si Keiko, at masayang inakap silang dalawa ng kanyang ina, at sa spirit world ay sinabi ni Enma kay Botan na nag-aalala siya dahil kailangang labanan ni Yusuke ang tatlong napakalakas na mga yokai, at sa huli ay ipinakita ang tatlong yokai na sila Kuramahi at Goki, at makikita ang mga natatanging mga galing nito, sa pamamagitan ng paggamit ng tatlong makapangyarihang mga artifact na ninakaw nila mula sa spirit world.
Isang araw sa playground ay hinigop ni Goki ang mga kaluluwa ng mga batang naglalaro gamit ang isang orb. Ito ang isa sa 3 artifacts na hinahanap ni Enma, at sa spirit world ay tinuturuan ni Enma kung paano gamitin ni Yusuke ang kanyang spirit energy, at gawin itong parang isang baril na tinatawag niyang spirit gun. Sinubukan ni Yusuke na pagganahin ngunit hindi naman niya magawa, kaya't sinabi ni Enma na i-channel mo ang energy sa loob at ibaril mo ito ng iyong buong puso, at iyan lang ang makakatalo sa 3 mga halimaw. Pagkatapos ay nakita nila na ninakaw sa park ang kaluluwa ng mga bata, dinalaw nila ni Botan ang mga batang na-confine sa ospital. Nagalit si Yusuke at nangako siya na pananagutin niya si Goki. Nandoon din si Kuwabara na dinalaw si Kirino, at sa paglabas nila Yusuke ay hinabol sila ni Kuwabara at nakakagulat na nakikita nito si Botan. Nabanggit ni Yusuke ang katotohanan sa spirit world at mga yokai kaya't pinigilan siya ni Botan at hinila na siya nito, kaya't naiwang nag-iisip tuloy si Kuwabara sa sinabi ni Yusuke. At sa ramen shop ay nagpasalamat sa kanya ang bata na kanyang iniligtas. Sinabi din nito ang tungkol sa mga bata na mga bumabagsak sa labas ng kanilang apartment, at nakita niya si Goki na dala-dala ang orb kaya't sinundan at hinabol niya ito. Iniwanan ni Goki ang orb bilang kanyang pain at inatake niya si Yusuke nang kunin nito ang orb. Nagbago sa totoong anyo si Goki at nakipaglaban siya kay Yusuke. Pagkatapos ay lumabas si Kurama at pinapanood sila nito sa di kalayuan, at nagkaroon ng matinding paglalaban si Yusuke at Goki. Ginawa ni Yusuke ang lahat ng kanyang makakaya upang mapigilan ang higanteng si Goki ngunit ayaw pa ding paawat nito. Sinubukang paganahin ni Yusuke ang kanyang kapangyarihan, ngunit ayaw namang gumana nito, hanggang sa lumabas ang bata upang tulungan si Yusuke ngunit kinuha ni Goki ang kaluluwa nito, at nang kakainin na ni Goki ang kaluluwa ng bata ay nilundag siya ni Yusuke, at binaril siya ng spirit gun nito sa kanyang bunganga, kaya't nakawala na at bumalik na ang mga kaluluwa ng mga bata sa kani-kanilang mga katawan, at nakita ni Kurama ang ginawa ni Yusuke. Kinagabihan ay pinuntahan ni Taro Kane si Yukina, isang batang babaeng yokai ito na kanyang kinidnap para gawing libangan. Ikinulong nila si Yukina sa isang hawla kung saan ay kinokolekta ni Taro Kane ang luhang yelo nito sa pamamagitan ng pagpapaiyak dito. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na ibenta ng mahal ang mga luhang yelo habang sinasabi niya ang deal sa kanya ni Sakyo. At makikita natin si Hiei na mayroong shadow sword, at tinusok niya ang kanyang sariling noo at bigla siyang naging isang E-class demon, at nagkaroon siya ng third eye sa kanyang noo. Kinaumagahan ay narinig ni Kuwabara na pinag-uusapan nila Yusuke ang tungkol sa third artifact. Sinabi ni Botan kay Yusuke na ang third yokai ay si Kurama, na nagmamay-ari ng Mirror of Darkness. Dagdag pa niya na kung sino man ang gagamit ng salamin ay kailangang isakripisyo ang kanilang buhay bilang kapalit ng isang kahilingan. Sinundan ni Yusuke si Kurama hanggang sa makarating sila sa ospital, at nakita niyang dinadalaw nito ang ina na mayroong taning ang buhay. Sinabi niya kay Yusuke na isa siyang yokai na pumasok sa katawan ng isang babaeng buntis noon at ipinanganak siya bilang isang hybrid human yokai na bata. Dagdag pa niya na gumaginti lang siya ng utang na loob sa isang babaeng nag-aruga sa kanya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Sinabi niya na hayaan siya ni Yusuke na gamitin ang salamin upang mailigtas ang buhay ng kanyang ina. Naiyak si Botan nang malaman niya ang istorya ni Kurama, at bigla siyang nagpakita kay Yusuke at sinabi niya na kumilos na agad ito dahil full moon ngayong gabi, at gagamitin na ni Kurama ang Mirror of Darkness. Ngunit pinigilan siya ni Kuwabara na iligtas ang isang yokai. Pinaalala nito ang ginawa ng yokai kay Kirino, ngunit umalis pa din si Yusuke upang iligtas si Kurama, at sinundan siya ni Kuwabara sa ospital, at sa ospital ay humiling si Kurama sa salamin para sa kanyang ina, ngunit kahit pigilan ni Kuwabara ay pumasok pa din si Yusuke sa underworld at pinigilan niya si Kurama. Sinabi niya dito kung ano ang mararamdaman ng isang ina kung mamamatay ang kanyang anak at sinabi niya ang kanyang naranasan nung namatay siya dati. Ibinigay ni Yusuke ang kalahati ng kanyang buhay pati na ang kay Kurama upang mailigtas ang buhay ng ina nito. Pagkatapos maibigay ang kahilingan ay muli na silang nagbalik sa mundo ng mga tao at makikitang nagkamalay na ang ina ni Kurama. Nagsorry si Kuwabara kay Yusuke dahil nagkamali siya, at pagkatapos ay inaya na niyang kumain ng ramen si Kuwabara. Makikitang mayroong luhang yelo si Hiei at ginamit niya ang kanyang third eye upang mahanap niya ang lugar ng luhang yelo ni Yukina. Nagawa niyang makita sa daan ng driver ni Taro Kane upang magbenta ng luhang yelo. Matapos hatiin ang kotse ay kinuha ni Hiei ang luhang yelo sa driver kaya't nagalit si Taro Kane, at nagpa siya ito na ibalik na si Yukina. Tinawagan niya si Sakyo upang tapusin na ang deal nito tungkol sa sinkhole, ngunit sinabi ni Sakyo na pumunta ito sa kanya upang makipag-usap. Pagkatapos ay sinabi niya na Toguro na mayroon akong bagong ipagagawa sa iyo, at lumabas na ang matanda at ang batang si Toguro.
Pinakuha ni Koenma kay Yusuke ang Shadow Sword na kay Hiei. Nang maglaban sila ni Hiei ay ginamit ni Yusuke ang kanyang ray gun ngunit napakabilis na tinutukan siya sa likod ni Hiei at minaliit lang siya nito. Nakarating na si Taro Kane sa Kubikukuri Island sa mansyon ni Sakyo habang dala si Yukina. Ipinakilala siya ni Sakyo sa mga mayayamang investor at naghanda ng isang palaro si Sakyo para pagpustahan ng mga ito. Pinaglaban niya si Toguro at ang isang yokai at sa isang suntok lang ni Toguro ay nahati na ang katawan ng halimaw. Pinuntahan nila si Yukina sa kulungan ngunit nang buksan ay nakita nilang wala na pala ito sa hawla, at iniligtas pala ng isang guard si Yukina, at nang sasakay na sila sa helicopter ay pinatay ng kapatid ni Toguro ang guard sa pamamagitan ng kamay nito, at tuwang-tuwa si Taro Kane dahil lumuha na naman ng mga yelo si Yukina, at nakita nila sa monitor na napasok na nila Yusuke ang mansyon upang iligtas si Yukina. Pagkatapos inutusan ni Sakyo ang mga yokai upang labanan sila Yusuke, pinag-training nila Koenma si Yusuke kay Genkai at sumama sa kanila si Kuwabara. Bumagsak si Yusuke nang sanayin siya ni Genkai na gamitin at i-focus ang kanyang ray gun habang nakatuwad, at nakipaglaban si Genkai sa kanya upang ipaalam na hindi pa niya ibinibigay ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban. Samantala sa labas ay porsigidong hinahati ni Kuwabara ng kahoy na espada ang malaking bato bilang pagsubok sa kanya ni Genkai. Pinuri ni Genkai si Kuwabara dahil determinado ito at piningot niya si Yusuke upang magsanay ulit. Samantala ay gustong kuhanin ni Kurama ang Shadow Sword kay Hiei upang mahanap niya ang kapatid nito na si Yukina ngunit nilayasan lang siya nito. Nawalan na ng pag-asa si Genkai sa pagsasanay niya kay Yusuke at sinabi niya ito kay Butan. Ipinarating naman ni Butan ito kay Koenma. Samantala dahil gustong matalo ni Kuwabara ang mga yokai at gusto din niyang maging mas malakas kay Yusuke ay nagawa niyang mahati ang malaking bato dahil lumabas na ang kanyang spirit energy. Kaya't nang makita ito ni Yusuke ay nagawa na din niyang may focus ang kanyang spirit energy. Humanga si Genkai sa kanya at tinuruan siya nito kung paano mapapalabas ang kanyang spirit gun kung gusto na niyang gamitin, at nang lumabas ang kanyang napakalakas na ray gun ay naramdaman ito nila Toguro kaya't pinuntahan niya si Genkai. Samantala ay naramdaman ni Genkai na paparating na si Toguro sa kanya kaya't ibinigay na niya ang kanyang kapangyarihan kay Yusuke, at tinapos na din niya ang pagsasanay nila Yusuke at Kuwabara. Kinagabihan ay nakarating na si Toguro sa bahay ni Genkai. Sinabi ni Toguro sa kanya na naipasa mo na ang kapangyarihan mo, ngunit sinabi sa kanya ni Genkai na nasusuklam ako sa iyo dahil ibinenta mo ang kaluluwa mo para lang sa kapangyarihan, at walang kaalam-alam sila Yusuke na pinatay ni Toguro si Genkai. Samantala ay kumakain ng ramen si Yusuke sa ramen shop, ngunit paglabas niya ay kinidnap ni Hiei si Keiko kaya't hinabol niya ito. Pagkarating sa lugar ni Hiei ay nakipaglaban siya dito at pagkatapos ng matindi nilang labanan ay sinabi ni Kurama na hindi si Hiei ang dumukot kay Keiko. Sinabi din niya na alam niya kung nasaan sila Keiko at Yukina, at ang matandang kapatid pala ni Toguro ang kumidnap kay Keiko na nagkatawang si Hiei, at kinuha pala nila ang dalawa upang paglabanan sila Yusuke at ang mga pinakamalalakas na mga yokai. At pagkatapos ay nagpasya na ang team nila Yusuke na pumunta sa Kubikukuri Island upang iligtas sila Keiko at Yukina. Sinabi ni Karuma na gusto ng mga mayayaman na pagpustahan ang kanilang pakikipaglaban sa mga yokai. Nakarating na sila Yusuke sa playground at nilabanan ni Kurama si Karaso. Gamit ni Kurama ang kapangyarihan ng iba't ibang mga halaman upang labanan ang kapangyarihang magpasabog ni Karaso at nabigo siya dito. Samantala ay nakipaglaban naman si Hiei sa higanteng Shibui. Mas malakas ito at mayroong napakalaking palakol. At sa loob ay naghiwalay sila Yusuke at Kuwabara upang hanapin sila Keiko at Yukina. Sinabi ni Yukina na isa din siyang yokai at pinagaling niya ang sugat ni Keiko. Hindi na kinaya ni Kurama ang mga pagpapasabog sa kanya ni Karaso kaya't bumalik na siya bilang tunay na isang yokai. Nahirapan naman si Hiei sa pakikipaglaban niya kay Bui, ngunit nagawa niyang tamaan si Bui kaya't nagalit ito sa kanya at nag-alis na ito ng maskara at inatake niya ng buong lakas si Hiei. Kaya't tuwang-tuwa si Taro Kane dahil nakikita niyang natatalo na si Hiei. Ngunit muling bumangon si Hiei at tinanggal niya ang telang nakatali sa kanyang bisig, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan na Fire Snake kay Bui kaya't nasunog at namatay si Bui. Samantala ay nagkunwaring dumadaing sa sakit si Keiko at pagkapasok ng guard ay sinakal niya ito, at pagkatapos ay isinama na niya sa pagtakas si Yukina. Samantala ay naging mas malakas si Kurama kesa kay Karaso at nahuli ito ng kanyang isang halaman, ngunit natusok naman siya ng tinik nito kaya't muli siyang bumalik sa anyong tao. Pinasabugan siya ng ilang beses ni Karaso, ngunit bigla niyang inatake ito at tinamnan niya ng tinik ang isang kamay nito, dahil umusbong at tumubo ang halaman sa loob ng katawan ni Karaso kaya't bumagsak ito at namatay. Nagkita-kita na sila Kuwabara at Keiko,
At nagkagusto naman si Kuwabara kay Yukina, samantala sa itaas ay nagalit ang mga mayayamang mga investor dahil napatay nila Kurama at Hiei ang dalawang pinakamalakas na yokai kaya't natalo sila kay Sakyo sa pustahan. Sinabi ni Sakyo na mayroon pa silang chance na mabawi ang kanilang malaking ipinuska at binuksan na niya ang susunod na laban, samantala ay hinabol ng malaking roundworm monster sila Kuwabara ngunit nagawa nilang matakasan ito nang isara ni Keiko ang shutter. Pagkatapos ay nakita nila ang matandang kapatid ni Taguro, hinampas ito ng tubo ni Kuwabara ngunit muling gumaling lang ito. Samantala ay nagkita na si Yusuke at ang mas batang Taguro, sinabi niya kay Yusuke na ipakita mo ang kapangyarihang ibinigay ni Genkai sa iyo, at sinabi ni Sakyo sa mga investor na titriplehin niya ang mapapanalunan kung tama ang magiging pusta ng mga ito, pagkatapos ay binulong sa kanya ng isa niyang tauhan na bukas na ang machine na magpapakawala sa mga halimaw. Samantala ay nakipaglaban na si Yusuke kay Taguro at nasuntok niya ito sa muka, ngunit makikitang napakalakas at napakagaling ni Taguro na halos magiba na nito ang lugar, patuloy na inaatake naman ng matandang Taguro si Kuwabara, at nang aatakihin nito si Keiko ay hinati siya ng spirit sword ni Kuwabara, ngunit tinusok niya si Kuwabara ng kanyang humabang kamay at muli na namang gumaling ito at nabuo, at sa spirit world ay nakita nila Koenma na nakalabas na ang mga yokai, kaya't nilagyan niya kaagad ito ng panandaliang harang upang hindi makawala ang mga ito sa mundo ng mga tao, samantala dahil alam ni Koenma na panandalian lang ang nilagay niyang harang sa machine kaya't pinuntahan niya si Sakyo upang mapigilan niya ito, at nakipag-deal si Sakyo sa kanya na kapag nanalo sila Yusuke ay papatayin niya ang machine at ipupusta niya ang kanyang buhay at magpapakamatay, at sumang-ayon sa kanya si Koenma, at nang balibagin ng bakal ni Taguro si Yusuke ay biglang inispada ito ni Hiei, kaya't muling bumalik ito kay Taguro, at pagkatapos ay nakipaglaban na silang tatlong magkakaibigan kay Taguro, ngunit hindi sila umubra dito dahil napakagaling at napakalakas nito, at nang sakalin ni Taguro si Yusuke ay tinulungan siya ng dalawa. Kaya't nagamit ni Yusuke ang kanyang ray gun upang maitulak si Taguro pabalik kaya't natusok ito sa matulis na bakal na nasa pader, at pagkatapos ay ginamitan niya ulit ito ng ray gun kaya't lumusot sa pader si Taguro, ngunit ilang sandali ay lumabas na si Taguro at sinuntok niya si Yusuke, at nakarating na din doon sila Kuwabara. Sinabi ng matandang Taguro na pinatay ng kanyang kapatid na batang Taguro si Genkai, at pagkatapos ay pinatay din siya ng sarili niyang kapatid, nagalit sa nalaman si Kuwabara kaya't inatake niya ng kanyang spirit sword si Taguro, ngunit hinawakan lang ito ni Taguro at saka siya sinapok at tinapakan, nagalit din si Yusuke sa pagkamatay ni Genkai, kaya't inatake niya si Taguro ng kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Genkai, kaya't nang dahil dito ay lumabas na ang tunay na anyo ni Taguro na isang higanteng halimaw na puro mga muscle sa buong katawan, at sa isang pitik lang nito ay tumilapon na si Kuwabara, ni-raygun siya ni Yusuke ngunit pinitik lang niya ito, at upang ilabas ang buong kapangyarihan ni Yusuke ay pinitik niya ang pader sa itaas nila Keiko, at nang pipitikin na niya ulit sila Keiko ay bigla siyang nilundag ni Hiei. At nang lalapitin na nito sila Keiko ay pinigilan siya ni Kuwabara ngunit sinuntok siya nito at pinatay, kaya't nang dahil dito ay mas lalong nagalit si Yusuke at sinuntok siya nito sa muka, kaya't tumilapon si Taguro at pagkatapos ay sinabi ni Yusuke na paprotektahan niya ang kanyang mga kaibigan at ito ang ipinangako niya kay Genkai, at nang bumangon si Taguro ay inipon na ni Yusuke ang 100% ng kanyang lakas, at pagkatapos sumigaw ng ray gun ay ipinatama na niya ito kay Taguro, nilabanan ito ng lakas na kapangyarihan ni Taguro, ngunit nadurog siya at namatay dahil hindi na niya ito nakayanan, samantala pagkahinto ng machine ay nagbaril na sa sarili si Sakyo, at pinagaling naman ni Yukina si Kuwabara, ibinigay na ni Hiei ang Shadow Sword kay Karuma, at paglabas nila ay ibinigay ni Hiei ang kanyang kwintas kay Yukina at sinabi niya na hindi niya kapatid ito, ngunit alam ni Yukina na naglilihim lang sa kanya si Hiei, at pagkatapos ay sumakay na sila sa barko, samantala inilagay na nila Koenma si Taguro sa impyerno, at sa kabilang buhay habang pababa sa Demon World si Taguro ay nakasalubong niya si Genkai, sinabi niya na mas lalakas pa si Yusuke ngunit kung hindi ito mag-iingat ay baka matulad lang ito sa kanya, at pinagsabihan siyang hangal ni Genkai. At sa barko ay nagsorry si Yusuke kay Keiko dahil nadamay ito sa kanya, ngunit nagpasalamat si Keiko sa kanya at sinabing may maganda namang nangyari dahil nagkaroon siya ng bagong kaibigang yokai, at pagkatapos ay isinigaw niya kay Genkai na hoy tanda na tupad ko na ang pangako ko sa'yo. At dito na po nagtatapos ang Yu Yu Hakusho, huwag mo po lods kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood mo lods, God bless.